Mayor Alice Guo, and some other individuals were charged under the expanded Anti-Trafficking in Persons Act. Ako po'y masaya na siya po ay nakasuhan. At nakasuhan sa ilalim ng isang batas na pinanganak din nitong komite, the Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. But it seems that Alice Guo is only the tip of an iceberg. Kung tamang binahagi sa amin na intelligence information noong executive session a few weeks ago at kanina lamang din, this committee hearing is in the process of uncovering a deep and deadly web of bad actors involving international criminal syndicates, local and national politicians, and perhaps malevolent elements of a foreign state. Nakakalula ang impormasyon na aming natatanggap. Kaya sa palagay ko po, ay mahalaga na ibalangkas ng maayos. Una po, let us tackle head-on this issue of the identity ni Alice Guo. Si Alice Guo po ay nagpadala ng excuse letter sa ating komite dahil hindi daw siya makakadalo. This is truly unfortunate dahil ang dami po niyang kailangang sagutin sa atin. Itatanong ko sana sa kanya para diretsahan niya sagutin. Pero papakita ko na lang ngayon dahil sobra ako nabigla dito. As has already been reported, Alice Guo's Chinese identity appears to be Guo Haping, fully Chinese, with 2 Chinese parents. Ito po'y nakita natin sa Special Investment Resident Visa o SIRV application ni Lin Wenye. I wrote to the NBI to request the biometrics data of both Guo Haping and Alice Guo, looking to compare their fingerprints. Atin pong nakuha ang kanilang fingerprints at sa kasalukuyan ay ito ay ina-analyze. Ngunit po, salamat sa maagap na tugon ng bagong NBI Director, Jaime Santiago, nakuha din po natin ang impormasyon na may Alice Leal Guo na nasa database ng NBI. Ito po ang Alice Guo na yon. Friends, I want you all to take a good hard look at this document. Same ang birthday sa birth certificate ni Alice Leal Guo na tumakbong mayor, July 12, 1986. Pareho ang spelling ng pangalan, pero ibang-iba ang mukha. Napakadami ko pong katanungan. Is it a coincidence na may dalawang Alice Leal Guo na pinanganak on July 12, 1986 sa Tarlac? Is it a coincidence that this NBI clearance was applied for just a few days before the date of filing of the delayed registration of birth of the other Alice Leal Guo in Tarlac City? Or is this a case of stolen identity? Has Guo Haping assumed the identity of a Filipino woman and then nearly a decade later run for public office? Sino po ang babaeng ito na may pangalang Alice Leal Guo pero hindi kamukha ni Mayor? Nasaan na po siya ngayon? Bakit kailangan ni Guo Haping nakawin ang pagkatao ni Ms. Alice Leal Guo kung mayroon na siyang validly issued investor's visa na papahintulutan siyang mamalagi dito? Which leads us to our next question. How large and what is the nature of Alice Guo's networks? May ebidensya na tayong nakita na may link ang Bamban Pogo Hub to Clarkson Valley, isang pogo na atin ang naunang na ocular na mayroong mga video room at mga models para sa love scam. Si Huang Ziyang, na incorporator ng Baofu at Pogante ng China, ay incorporator din pala ng Sun Valley Clark Hub. Ayon rin sa ebidensya,
Konektado ang Hong Seng Gaming Technologies, yung company na ni-raid at pinalitan lang ng Zunyuan Corporation sa Bamban, Tarlac. Konektado ang Hong Seng at ang ni-raid ng PAOK na Pogo sa Porac, Pampanga. Paano nangyari yun? Ayon na rin sa mga papeles na nakolekta sa raid, sa pamamagitan yan ni Dennis Cunanan, dating Deputy Director General ng TLRC na may criminal conviction for corruption. Mabagal lang po yung internet. Mas mabilis yata doon sa Pogo Hubs. Malalapit na kaibigan din ni Mayor ang mga ringleader ng Lucky 99 Pogo sa Porac. Ito naman po ang photo mula sa campaign niya kasama si Catherine Cassandra Leong o Cassie Lee, na authorized representative in Lucky 9 sa Porac. May isa pa kaming nakitang connection na nakakabahala dahil may kinalaman sa isang napakalaking investigasyon ng Senadong ito noong nakaraang Kongreso pa. Ilalabas po natin ito sa tamang panahon. At ang huling gusto kong masagot na tinatanong na rin ng buong bayan, sino ba ang protektor ng mga Pogo na ito? Gaano po kataas sa food chain ang mga protector? DILG na po ang may sabi. Pogo money can influence the 2025 elections. Mayor Alice certainly likes having friends in high places. Hindi po basta-basta ang mga kaibigan niya. Considering that this woman is now charged with qualified human trafficking, it is imperative that her links and networks are fully investigated. Regional Director Jerry Abiera. Salamat, sir. Nakita nyo po kanina, finlash ko po yung NBI clearance ng isang Alice Leal Guo, birthday 12 July 1986. Pero iba po ang mukha sa mayor ng Bamban. Baka ibang tao talaga yan, ma'am. Hindi sa sistema ang may problema. So, baka ibang tao ito. So, nagkaroon ng switch. Pwede, ma'am. Pero hindi ko masabi kung ano ba talaga ang nangyari dyan. So, pwedeng nangyari dahil sa isang switch. Ano pang paraan ang pwedeng nangyari na ganito? May isa pang Alice Leal Guo, parehong birthday, pero ibang muka. Ano ko lang, ma'am, ang sistema ng pagkuha ng clearance, apply ka ng clearance online, tapos babayaran mo, magkakaroon ka ng schedule, pupunta ka sa office mismo para kuhanan ka ng picture at saka biometrics, yun na yung fingerprint. Ngayon, dahil siya ang nag-appear dyan, i-presume natin na siya mismo, yung nasa picture, yan yung nagpunta sa office. So kung yung Alice Guo na yan, magkaiba naman kay Mayor, hindi natin alam kung yung pangalan niya ay parehas na parehas ang date. Ang mas maganda, ma-determine natin dahil yung fingerprint, magkakaiba talaga yan para ma-determine natin whether or not yung tao na yan at saka yung si Mayor ay magkaiba. Tama po, importanteng mapaghambing yung mga fingerprints nila. Yes, ma'am. The NBI has confirmed that the fingerprints of Mayor Alice Guo Huaping match. Ibig Sabihin, they are fingerprints of one and the same person. This confirms what I have suspected all along. Peking Filipino so Mayor Alice, or should I say, Guo Huaping. She is a Chinese national masquerading as Filipino citizen to facilitate crime being committed by Pogo.